Makabayang araw! Masaya ako na makita kang muli. Batang Pilipino, batang matalino, batang may respeto, handang matuto. Ako si Teacher Xiao, ang patuloy na magiging gabay mo sa iyong paglalakbay. So worry no more! Halina! Sasamahan kita upang pagyamanin ang iyong kaalaman. Para sa learning na laging wow! Dahil dito sa DepEd TV, learning is always fun. Ito ang Aral Pan! Sa ating nakaraang episode, pinag-usapan natin ang ugnayan ng lokasyon ng Pilipinas sa heograpiya nito. Ngayong araw ay patuloy natin itong uunawain. Kaya naman siguraduhin na ihanda mo na ang self-learning module, ballpen at papel. Tara na at lakbayin ang daan patungo sa karunungan. Balikan natin ang ating napag-aralan. Ano ba ang ibig sabihin ng salitang maritime o insular? Ang maritime o insular ay tumutukoy sa mga katubigang nakapaligid sa isang bansa. Bakit kaya tinawag na bansang maritime o insular ang Pilipinas? Ang bansang Pilipinas ay isang maritime o insular dahil ito ay napapalibutan ng mga dagat at karagatan. Magaling! Bilang bansang maritime o insular, pag-usapan natin ang epekto ng pagiging kapuluan ng Pilipinas sa mundo. Ang hugis ng ating bansa ay may epekto sa uri ng pamumuhay ng mga tao at maging sa kasaysayan. May epekto rin ito sa pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa buong mundo. Ito ay ang mga sumusunod. Nakapagbibigay ito ng yamang dagat na nakatutulong sa kabuhayan ng mga mamamayan. Nagbibigay ito ng daan para sa iba-ibang pananaliksik na ginagawa ng mga dayuhan ukol sa likas na yaman. Nagsisilbi rin itong magandang tanawin na dinarayon ng mga turista mula sa iba't ibang bansa sa mundo. Nakapagtatayo ng maraming daungan para sa mga sasakyang pandagat na nagdadala ng mga pasahero at kalakal mula sa loob at labas ng bansa. Sa dami ng pulo na ipagtatanggol, madaling mapasok ang Pilipinas ng mga dayuhang walang legal na dokumento para manirahan sa bansa. Madaling maglabas at magpasok ng ilegal na produkto o kalakal. Nahihirapan ang mga kinauukulan na bantayan ang buong baybayin ng Pilipinas dahil sa haba nito at sa dami ng pulo. Sa pagkakaroon ng ugnayan ng lokasyon ng Pilipinas sa heograpiya nito, pag-usapan natin ang klima at panahon ng ating bansa. Pagmasdan ang dalawang larawan na ito. Ano ang masasabi mo? Naranasan mo rin ba ito? Klima at panahon. Ang klima ay ang pangkalahatang kalagayan ng atmosfera sa isang lugar sa mahabang panahon. Ang panahon naman ay ang kondisyon ng atmosfera sa isang lugar sa loob ng ilang oras. Upang malaman ang klima ng isang bansa, mahalagang matukoy ang lokasyon nito sa mundo. Topografiya o paglalarawan ng katangian ng isang lugar. Pagmasdan mabuti ang globo. Makikita ang lokasyon ng Pilipinas sa mundo. Ang Pilipinas ay nasa pagitan ng tropiko ng Cancer at Ecuador. Ang Pilipinas ay malapit sa Ecuador. Ang Pilipinas ay nasa mababang latitude, 4 degree hanggang 21 degree hilagang latitude. Ang Pilipinas ay direktang nasisinaga ng araw. Dahil sa lokasyong ito, ang Pilipinas ay itinuturing ng may klimang tropikal. Ang degree ng init at lamig ng isang pook ay ang kanyang temperatura. Ang pinakamalamig na buwan ay ang Enero. Ang pinakamainit naman ay ang Mayo. Nagkakaroon din ng pagbabago ng temperatura dahil sa may matataas
at mababang puok sa Pilipinas. Ito ang dahilan kung bakit mas malamig sa Baguio at Tagaytay kaysa sa Maynila. Gayunpaman, ang pagkakaiba ng klima ay sanhi ng iba't ibang salik tulad ng temperatura, taas ng lugar, galaw ng hangin, at dami ng ulan. Isulat ang T kung tama ang isinasaad ng pangungusap at M kung mali. Isulat sa papel ang sagot. Tropikal ang klimang nararanasan sa Pilipinas dahil ito ay malapit sa Ecuador at nasa mababang latitude. Nakararanas ang Pilipinas ng dalawang panahon, ang tag-init at tag-ulan. Ang mga baybayin sa Pilipinas ay hindi magandang daungan ng mga sasakyang pandagat. Makikita sa Pilipinas ang matataas na bundok at napakaraming lambak at talampas. Magkakatulad ang klimang nararanasan sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Alamin na natin ang mga tamang sagot. Para sa unang bilang, tama. Para sa pangalawang bilang, tama. Para sa pangatlong bilang, mali. Para sa pang-apat na bilang, tama. Para sa pang-limang bilang, tama. It's time for Hula Amazing! Happy or sad? Suriin kung wasto ang ipinapahayag na ugnayan sa lokasyon ng bansa at heograpiya nito. Iguhit sapat lang ang happy face kung wasto ang pinapahayag na kaisipan at sad face kung hindi wasto. Ang Pilipinas ay biniyayaan ng mahahabang baybaying dagat. Ito ang dahilan kung bakit ang mga naninirahan sa malapit sa mga ilog at dagat ay pangingisda ang ikinabubuhay. Mahirap ipagtanggol ang bansa dahil sa mahaba nitong baybayin. Malaki ang ginagampanan ng heograpiya sa pamumuhay ng mga tao sa isang lugar. Maraming magagandang baybayin sa Pilipinas na dinarayo ng mga turista at mga Pilipino. Ang pagkakaroon ng estratehikong lokasyon ng Pilipinas ay naging daan upang maging sentro ito ng kalakalan sa Pasipiko at Asya. Alamin na natin ang mga tamang sagot. Para sa unang bilang, happy face. Para sa pangalawang bilang, happy face. Para sa pangatlong bilang, happy face. Para sa ikaapat na bilang, happy face. Para sa ikalimang bilang, happy face. Piliin ang titik ng mga salitang tinutukoy sa bawat bilang. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel.
Ganito ang klima sa lugar kapag kailangan mong magsuot ng makakapal na damit. A. Maulan. B. Mainit. C. Malamig. D. Bagyo. Ang tamang sagot, titik C. Nararanasan ang panahong ito tuwing bakasyon at walang pasok sa paaralan. Marami ang nagpupunta sa beach sa panahong ito. A. Tag-init. B. Tag-ulan. C. Taglamig. D. Taglagas. Ang tamang sagot, titik A. Ano ang klima ng mga bansang nasa mababang latitude tulad ng Pilipinas? A. Klimang polar. B. Klimang tropikal. C. Mainit na klima. D. Malamig na klima. Ang tamang sagot, titik B. Ano ang panahong nararanasan sa Pilipinas sa buong taon? A. Tagtuyo. B. Tag-init at tag-ulan. C. Taglamig at taglagas. D. Tagsibol. Ang tamang sagot, titik B. Alin ang tamang paglalarawan sa Pilipinas? A. Ang Pilipinas ay isang kapuluan. B. Ang Pilipinas ay higit na malaki sa China. C. Ang Pilipinas ay napakalawak na kapatagan. D. Ang Pilipinas ay nakakaranas na 4 na uri ng panahon. Ang tamang sagot, titik A. Yaman Kaalaman! Mahalaga ang kaalaman sa heograpiya dahil nagkakaroon tayo ng malawak na kaalaman at pagpapahalaga sa ating daigdig bilang ating tahanan at pinagkukunan ng likas na yaman. Ang Pilipinas ay malapit sa Ecuador. Ang Pilipinas ay nasa mababang latitude. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansa sa kontinente ng Asya. Ang Pilipinas ay matatagpuan sa rehiyon ng Timog Silangang Asya. Ang Pilipinas ay isang kapuluan na binubuo ng 7,641 na mga pulo. May mga kabutihan at di kabutihang dulot ang pagiging isang kapuluan ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay may klimang tropikal dahil sa lokasyon nito sa mundo. 2 uri ng klima ang nararanasan ng ating bansa, tag-araw at tag-ulan. Ang mag-anak ni Mang Lino ay naninirahan malapit sa tabing dagat. Pangingisda ang kanilang ikinabubuhay. Ang ilan sa kanyang mga anak ay gumagawa ng mga palamuti mula sa mga kabibe at ibinebenta sa mga turista na pumupunta sa kanilang lugar. Sa ganitong paraan ay nairaraos nila ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan sa buhay. Inaalagaan at nililinis din nila ang tabing dagat. Iginagalang at pinagyayaman nila ang anumang kanilang natatamasa mula sa kalikasan. Sama-sama nila itong pinagpapasalamat. Saan man tayo naroroon ay patuloy nating igalang ang ating kapaligiran. Ipakita natin kung ano ang nararapat na ganti at kapalit sa kagandahang natatamasa natin sa ating kapaligiran.
Dahil tayo ay nakikinabang, kaya tayo rin ang mangangalaga. Oras na para sa Aral Pan Gawaing Pantahanan. Alamin kung ano-ano ang mga anyong lupa at anyong tubig ang meron sa Pilipinas. Dahil sa susunod nating aralin, pag-uusapan natin ang heograpiyang pisikal ng Pilipinas. Hanggang dito na lang muna tayo. At dito man tayo titigil, hindi pa rin magpapapigil. Muli, ako si Teacher Xiao. Hanggang sa susunod na paglalakbay, ikay patuloy na huhusay. Dahil mag-aral is fun sa Aral Pan.